2 hanggang 3 bagyo pa ang posibleng tumama sa Pilipinas ngayong buwan ayon sa Pag-asa. Perwisyo naman ang hatid ng ulan na dala ng bagyong Esther sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya ang iba't ibang ahensya ng gobyerno pinaplansya ang mas maayos na pagtugon at pagpapakalat ng impormasyon kaugnay ng kalamidad. May report si Rafi Tima. Kahit papalabas na ng bansa ang bagyong Esther, naglalakyan pa rin ang alon sa mga baybayin ng Ilocos Sur. Perwisyo sa mga mangingisdang hindi makapalaot dahil sa sama ng panahong dulot ng bagyo. Sa Metro Manila, halos magdamaga ng ulan. Dahilan para maipon ng tubig sa ilang kalsada sa Quezon City. Halos mag-zero visibility naman sa Ayala Avenue at Makati Avenue sa lakas ng ulan. Bahagyang bumaha kaya nag-usad pagong ang mga sasakyan. Ang mga nagsasayos naman ng kalsada at drainage system sa May Espanya, pamurningan sa trabaho para maiwasan ang baha. Ayon sa Pag-asa, may 2 hanggang 3 bagyo pang posibleng tumama sa Pilipinas ngayong Hunyo. Ang NDRRMC, inaasahan na raw na mas malalakas ang paparating na bagyo, kaya tuloy-tuloy raw ang kanilang paghahanda para di na maulit ang mga naranasang trahedya ng ating bansa. Sa isinagawang full council meeting ng iba't ibang ahensya kanina, sinabi ni DILG Secretary Marrojas na kailangang linawin ang mga terminong may kinalaman sa magiging sitwasyon tuwing may paparating na kalamidad. Mahalaga raw na naiintindihan ng mga LGU, hindi lang mga dapat asahan kapag may sama ng panahon, kundi pati na rin ang dapat nilang gawing paghahanda. Mahalaga rito ay yung paano natin i-convert itong mga scientific na information na ito sa actionable steps ng ating mga mayors at barangay official. Gumagawa na tayo ng impact assessment or analysis, no? Ano kaya magiging possible effect nito doon sa mga posibleng daanan ng bagyo. Hopefully ito nga yung magli-lead towards action naman from the ground. Plano naman ng NDRRMC na maglabas ng guidelines sa nararapat na paghahanda ng mga LGU sa bagyo. Ilalatag daw nila na mas detalyado ang mga dapat gawin sa kada storm warning signal. Ang mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda sa Tacloban hindi mapalagay, lalo na ang mga nakatira pa rin sa mga tent. Kawawa naman ang mga anak ko, nag-aaral sila, wala kaming matutuluyan na maganda. Dito lang kami sa tent nakatira. Ang pangako raw ng lokal na pamalaan sa kanila, ililipat sila sa katapusan ng Hunyo. Himutok ng mga taga-Tent City, paano sila sa mga susunod na araw kung uulan ng malakas? Sa ibang bahagi ng bansa, may patikim na peligro agad ang tag-ulan. Sa Kalumpit, Bulacan, bumagsak ang ginagawang drainage canal na proyekto ng DPWH. Ayon sa alkalde, bunso nito ng paglambot ng lupa kasunod ng mga pag-ulan. Para naman sa mga taga-Kalasyaw, Pangasinan, ang tag-ulan simula ng pagbaha. Pinakaapektado pa naman nito ang mga eskwelahang nasa mabababang lugar, kaya iba yung paghahanda ang kanilang ginagawa. Sa ngayon kasi tapos na yung multipurpose gym namin, doon kami magkaklase pag talagang bahana. Rafi Tima, GMA News.